Nakadala ka na ng isang bigat na hindi na kayang tanggapin ng iyong mga balikat at ang pagod na nararamdaman mo ay hindi pisikal, ito ay pagod ng kaluluwa. Tigil ka na ngayon din. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat, ngunit ito ay para sa iyo. May isang bagay na nangyayari sa iyong buhay, isang paggalaw sa ilalim ng lupa na sinubukan mong huwag pansinin, ngunit ang senyales ay masyadong malinaw para itago. Ikaw nasa hangganan na, sa mismong punto ng paglipat sa pagitan ng pagsisikap ng tao na nauubos at ng isang bagay na bago na kailangang isilang. Hindi ka dumating sa sandaling ito nang nagkataon lang. Narito ako upang bigyang pangalan ang iyong naramdaman sa katahimikan. Sa buong pag-uusap nating ito, makikilala mo ang 5 senyales na nagpapakita na sa iyong araw-araw na buhay at mauunawaan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito para sa iyong kapalaran. Mauunawaan mo kung bakit ang iyong dedikasyon na dapat sana ay nagbunga ay tila nakatagpo ng isang pintong nakakandado at kung ano ang totoo tungkol sa iyong kasalukuyang espiritual na kalagayan na walang sino man sa iyong paligid ang nakakakita. Bago matapos ang sandaling ito, magsasalita ako ng isang pahayag tungkol sa iyong buhay na magsisilbing isang palatandaan ng pagbabago sapagkat dinala ka rito ng isang layunin na mas malaki kaysa sa kayang makita ng iyong kasalukuyang pangunawa. Napansin mo na ang iyong pagtulog ay nagbago. Nagigising ka sa madaling araw, madalas nang walang maliwanag na dahilan, nakadarama ng isang pangangailangan sa iyong espiritu. Parang may naghihintay na bumangon ka upang makinig. Tumingin ka sa mga tao sa iyong paligid, sa pang-araw-araw na usapan, at nakadarama ka ng malalim na distansya. Ang dating normal ay tila hungkag, walang laman, walang buhay. Nabubuhay ka sa isang palaging pangangailangan, isang pagkabalisa na ang oras ay lumilipas, na may isang mahalagang bagay na naiiwan, bagaman hindi mo alam kung ano ito. Kung ang bawat isa sa mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw sa loob mo, kung ang iyong dibdib ay sumikip nang marinig ang pagkilala sa pagod na ito na walang ibang nakakakita, gusto kong gumawa ka ng isang maliit na marka. Hindi lang ito isang numero, ito ang iyong selyo ng pagsang-ayon. Ito ang iyong espiritu na nagsasabing handa ka ng tumigil sa pakikipaglaban sa agos. Ang iyong mga kamay na nagtatype ng 3 numerong ito ay ang pagkilala na hindi ka na nag-iisa. I-type ang 888 at bumalik sa akin, sapagkat ang susunod ay nangangailangan na ikaw ay naroroon. Ang iyong pinagdadaanan ay hindi isang parusa. Ito ay isang krisis ng pagkakahanay. Mayroon kang tamang gutom, mayroon kang lehitimong pagnanais, ngunit sinubukan mong pawiin ang gutom na ito sa maling ruta. Naglalagay ka ng napakalaking enerhiya sa mga direksyon na wala ng pagpapala. Sinusubukang pilitin ang mga pintuan na, sa katunayan, dapat ay sarado na. Ang iyong pagsisikap ay naging bayani, ngunit ito ay isang pagsisikap na walang ani dahil namumuhunan ka sa isang lupa na natupad na ang layunin nito sa iyong buhay. Ang pakiramdam na ito na ikaw ay nagtatrabaho ng higit kaysa sa lahat at gayon paman walang namumulaklak ay ang pinakatumpak na diagnosis ng iyong kasalukuyang yugto. Marami kang itinayo, ngunit itinayo mo gamit ang iyong mga kamay, hindi ang iyong espiritu. Ipinagkamali mo ang katapatan sa katigasan ng ulo. Ang totoo ay sinusubukan mong panatilihin ang isang istruktura na hindi na kayang tumanggap ng bagong dalas na nais manahan sa iyo. Ang iyong gawain ng patuloy na pagsisikap ay naging isang baluti na, sa halip na protektahan, ay pumipigil sa iyo na matanggap ang tunay na sa iyo. Pagod ka nang dalhin ang pasanin ng isang proyekto na hindi na ang iyong kapalaran,
At yun mismo ang dahilan kung bakit pakiramdam mo na sa bingit ka ng pagbagsak. Ngunit ang tinatawag mong wakas, tinatawag ko itong isang kinakailangang paghahanda para sa susunod na antas. Hindi ang iyong trabaho ay walang saysay. Ito ay ang iyong trabaho ay umabot sa hangganan ng kung ano ang kaya ng iyong lakas ng tao na maisakatuparan. Ngayon, kailangan mong matutunan ang sining ng pagbitaw sa kung ano ang kailangang mamatay upang ang nais mong mabuhay ay sa wakas ay makahinga sa pamamagitan mo. Ang istrukturang itinayo mo hanggang dito ay ang pundasyon lamang, hindi ang bahay. Ang nararamdaman mo ay ang sakit ng paglaki, ang tensyon ng isang balat na naging masyadong maliit para sa kung ano ka naging. At kailangan ng tapang upang aminin na ang iyong dating modelo ng buhay ay hindi na angkop para sa iyong bagong katotohanan. Isipin mo ngayon na ang iyong buhay ay isang hardin ng taglamig, isang espasyo kung saan ang lupa ay tila tumigas at ang yelo ay tumatakip sa mga binhing itinanim mo ng buong dedikasyon. Tiningnan mo ang lupang ito at nakaramdam ng matinding kalungkutan, natatakot na wala ng sisibol pa, naniniwala na ang kawalan ng bunga ay isang senyales ng pagpapabaya o pagkabigo. Ngunit ang totoo ay ang hardin ay hindi patay. Ito ay nasa isang siklo lamang ng kinakailangang katahimikan. Sa loob ng maraming taon, pinilit mo ang pamumulaklak sa lahat ng panahon. Hinihingi mula sa iyong sarili ang isang produktibidad na hindi gumagalang sa ritmo ng kaluluwa. Pinatahimik mo ang iyong pangangailangan para sa pahinga, sinakal mo ang iyong tawag para sa pagpapahinga at itinuring mo ang iyong enerhiya na parang ito ay isang hindi nauubos na yaman. Ang pinatahimik sa iyo ay hindi ang iyong kakayahang gawin, kundi ang iyong ugat. Ang ugat ng kung sino ka ay nangangailangan ng pahinga, nangangailangan ng isang panahon ng pag-iisa kung saan hindi hinihingi ang ani, kundi ang pag-aalaga lamang. Sinubukan mong umani sa panahon ng paghahanda at ang walang tigil na pagtatangkang ito ang siyang umuubos sa iyong huling patak ng pag-asa. Ang hardin ng taglamig na ito ay hindi isang hatol ng pagkabaog. Ito ang sagradong kapaligiran kung saan pumapalalim ang pinakamalalim na ugat. Kung pilitin mong sumibol ang usbong ngayon, kung susubukan mong pabilisin ang tagsibol bago ang ugat ay lumakas sa pamamagitan ng pahinga, hahatulan mo ang hinaharap na iginuguhit ng Diyos para sa iyo. Ang paglipat mula sa sakit patungo sa layunin ay nagaganap sa mismong sandali na tanggapin mo na hindi ka maaaring sumuko ngayon, sapagkat ang iyong pinagdadaanan ay hindi ang wakas ng iyong kwento, kundi ang taglamig na nauuna sa pinakamalaking aning nakita mo. Hindi mo maaaring iwanan ang iyong hardin mismo kung kailan ang hamog na nagilo ay naglilinis ng lupa ng lahat ng labis, ng lahat ng inaasahan ng iba na daladala mo, na parang iyo na. Ang iyong sakit ay, sa katunayan, ang pagtutol ng ego sa bagong siklo na nais manahan. Kung sumuko ka ngayon, mawawalan ka ng pagkakataong makita kung ano ang namumulaklak kapag sa wakas ay tumigil ka sa pakikipaglaban sa kalikasan ng iyong sariling kapalaran. Kailangan ng tapang upang manatiling tahimik kapag ang mundo ay humihingi ng ingay. Kailangan ng tapang upang tanggapin na ang iyong halaga ay wala sa iyong ginagawa, kundi sa taong nagiging ka kapag nagpasya kang umayon sa kalooban na mas malaki kaysa sa iyong sariling pagmamadali. Ang iyong layunin ay pinupino sa katahimikan ng sandaling ito. Ang gawaing ito ng pagdeklara ng kahandaan ay ang selyo na inilalagay mo sa iyong sariling kahandaan na magbago ng yugto. Sa pagtatype ng 3 salitang ito, nagtatatag ka ng isang pangako sa bahagi mo na naghihintay sa pagdaan ng taglamig. I-type ang ako ay handa na at pagkatapos ay bumalik sa akin sapagkat kailangan nating tapusin ang pagtawid na ito. Habang ginagawa mo ang pagpipiliang ito, hayaan mong ang iyong pag-like ay maging iyong amen na walang salita.
Hindi ito tungkol sa mga sukatan o numero. Ito ay tungkol sa tahimik na pagkilala na ang pinangalanan dito ay humipo sa isang bagay na alam mo na, ngunit hindi mo maisalin. Kapag ginawa mo ang kilos na ito, kinukumpirma mo lamang na ang mensahe ay natagpuan ang tamang lugar, na ang iyong espiritu ay sumasang-ayon sa kung ano ang sinusubukang sabihin ng panahon sa iyo. Ito ay isang tahimik na oo, isang hindi nakikitang selyo ng pagsang-ayon na umaalingaw-ngaw ng lampas sa pag-uusap na ito. Ang solusyon sa iyong pinagdadaanan ay hindi matatagpuan sa higit pang mga estratehiya o sa higit pang pagsisikap o sa pagsisikap na ayusin ang nasira gamit ang parehong mga kamay na nagpapanatili sa iyong tensyon. Ang solusyon ay ang pagbabalik. Ito ay ang pagbabalik sa estado ng pahinga na iyong iniwan noong una, noong naniwala kang kailangan mong pasanin ang bigat ng mundo nang walang tulong ng biyaya. Kailangan mong sirain ang iyong sariling kakayahan, ang bakal na pattern na ito na iyong hinubog upang protektahan ang iyong sarili mula sa kahinaan. Ang pagbabalik sa pahinga ay ang pagsasagawa ng pagbitaw sa kontrol ng taniman. Ito ay ang pagtigil sa pagsusuri sa lupa bawat oras upang makita kung may tumubo, at ang pagsisimulang magtiwala sa proseso ng binhi na nagpapahinga sa ilalim ng lupa. Ang maging isang pinili ay hindi nangangahulugang pasanin ang bigat ng mundo. Ito ay nangangahulugang maging saksi na ang mundo ay dinadala ng isang kamay na hindi napapagod. Ang iyong tungkulin ngayon ay simple, halos hindi matiis para sa iyong abalang ego. Ang tungkulin ay maging lamang. Ito ay ang pagbitaw sa kontrol ng iyong sariling buhay upang ang mas mataas na awtoridad ay sa wakas ay maaaring pumalit sa utos na iyong inagaw. Ang iyong pahinga ay ang iyong pinakamalaking deklarasyon ng pananampalataya. Ito ang patunay na naniniwala ka na may isang arkitekto na gumagawa habang natutulog ka, isang hardinero na nag-aalaga sa hindi mo nakikita. Na kapag huminto ka sa pagiging nag-iisang responsable para sa iyong tagumpay, ikaw ay nagiging, sa wakas, isang bukas na kanal upang ang kasaganaan ay dumaloy ng walang harang ng iyong pagkabalisa. Ang iyong sariling kakayahan ay isang pader at ang iyong pahinga ay ang pinto. Bumalik ka sa sentro ng iyong pagkatao kung saan ang tinig na tumawag sa iyo ay umaalingaw-ngaw pa, naghihintay na tumigil ka sa pagtakbo upang, sa wakas, marinig mo ang malinaw na direksyon para sa iyong mga susunod na hakbang. Hindi ito tungkol sa paggawa ng higit pa. Ito ay tungkol sa pagiging mas tapat sa tinig na naninirahan sa iyong katahimikan. Ang katahimikan ay ang lugar kung saan ang iyong pagkakakilanlan ay naibalik at kung saan ang mga direksyon na iyong hinahanap ay nagiging nakikita, hindi dahil sa iyong pagsisikap, kundi dahil sa iyong pagiging sensitibo sa pagkilala sa eksaktong sandali kung kailan nagsisimulang sumilip ang tagsibol. May isang tao sa iyong agarang sirkulo, isang tao na ang mukha ay sumulpot lamang sa iyong isipan na desperadong nangangailangan ng mensaheng ito ngayong gabi. Iyon ang taong nagtrabaho ng higit na masipag kaysa sa lahat ng nasa paligid niya, ngunit pinagmamasdan ang mga pinto na nananatiling sarado araw-araw. Iyon ang kaluluwang naging tahimik sa isang lalim na walang sinuman ang maaaring ipaliwanag, isang taong may dalang pagod na hindi pisikal kundi eksistensyal, isang pagod na nagmumula sa pagsisikap na panatilihing umiikot ang mundo gamit ang sariling mga kamay. Ang taong iyon ay tahimik na deboto, palihim na naghahanap, at may dalang postura ng katatagan na walang nakakakita dahil ang taong iyon ay tumigil sa paghingi ng tulong noong una pa. Ipadala ang nilalamang ito sa taong iyon ngayon. Huwag mong gawin ito bilang isang ordinaryong rekomendasyon. Huwag mong gawin ito na parang nagmumungkahi ka ng isang video. Gawin mo ito bilang isang paghahatid.
Ihatid ang salitang ito sa parehong paraan na ito ay inihatid sa iyo ngayong gabi. Sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan at sa pamamagitan ng isang pangako na hindi mo maaaring balewalain. Kung ang larawan ng taong iyon ay sumulpot, ito ay dahil ikaw ang kanal kung saan kailangang dumating ang tulong sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa pagtatapos, at upang ang kaliwanagang ito na nakamit natin ngayon ay maging matatag sa iyong espiritu na hindi matitinag, gusto kong gumawa ka ng isang huling pahayag. Huwag mong isulat ito bilang isang hangarin o bilang isang pag-asa na nakasalalay sa mga resulta sa hinaharap. Isulat mo ito bilang isang kumpirmasyon ng isang pagkakakilanlan na nabuo na. Ang kontrata na ginuhit sa pagitan ng langit at ng iyong pakikinig sa buong pag-uusap nating ito ay isang pangako na hindi mo na maaaring itago pa. Ikaw ang pinili upang mabuhay ang hindi nauunawaan ng sinuman sa iyong paligid at sa pagtatype ng 4 na salitang ito, pinipirmahan mo ang dokumento ng iyong sariling paglipat. I-type ng dahan-dahan, damhin ang bigat at autoridad ng mga salitang ito sa iyong mga kamay at hayaan mong ang iyong espiritu ay umayon sa katotohanang kinumpirma ng iyong daliri. Ikaw ay nakatuon sa isang layunin na nauna pa sa iyong kapanganakan. Ikaw ay hinirang upang maging liwanag na hindi namamatay kapag ang gabi ay nagiging mas makapal. Ikaw ay isinugo upang manirahan sa mga lugar kung saan ang pag-asa ay kailangang simulan muli sa pamamagitan ng iyong simpleng presensya. Nakarating ka rito dahil ang iyong pagod ay hindi na isang problemang dapat lutasin, kundi ang tiyak na patunay na ang iyong hangganan ay naabot na upang ang isang bagong dimensyon ay maaring ma-access. Maraming beses, ang tinatawag mong pagkabigo ay, sa katunayan, ang kabuuang pagkaubos ng isang estratehiya na hindi kailanman idinisenyo para sa iyong kapalaran. Sinubukan mong pasanin ang bigat ng isang buong mundo gamit ang mga kamay ng isang taong tinawag lamang upang hawakan ang sariling liwanag, at ang pag-iiba na ito ay lumikha ng isang alitan na ngayon ay kumakain ng iyong mahalagang enerhiya. Tumigil sandali. Huminga ng malalim, hayaan ang oxygen na dumaloy sa iyong dibdib. Paluwagin ang buhol na nanatili sa iyong lalamunan. Nararamdaman mo ba ang bigat na ito? Hindi ito sa iyo. Hindi ito kailanman naging sa iyo. Inako mo ito dahil sa katapatan sa mga inaasahan na hindi sa iyo. At yun mismo ang pattern na sisirain natin ngayon sa lalim kung saan ang iyong kaluluwa ay nagpapanatili pa rin ng nagbabagang baga. Sa buong paglalakbay na ito, mauunawaan mo ang anatomy ng pagod na ito na sumusunod sa iyo. Makikilala mo ang 5 senyales na nagpapakita na sa iyong pang-araw-araw na buhay at mauunawaan mo kung bakit ang mga ito ay hindi sintomas ng kahinaan, kundi mga koordinada ng isang mapa na hindi mo pa natutunang basahin. Ilantad natin ang nag-iisang bitag na humaharang sa ani na hinahanap mo ng matagal. At higit sa lahat, magtatag tayo ng isang alyansa sa katotohanang nagdala sa iyo sa sandaling ito, isang katotohanan na hindi nangangailangan ng paliwanag, kundi ng pagkilala lamang. Manatili ka sa akin, sapagkat bawat salita dito ay isang piraso na umaangkop sa palaisipan ng iyong kasalukuyang kalagayan. Obserbahan ang mga senyales na lumitaw. Nagigising ka ng 3:00 ng madaling araw nang walang maliwanag na dahilan, nakadarama ng pangangailangan na manalangin o manatili lamang sa pagbabantay, parang may naghihintay na imulat mo ang iyong mga mata. Ang iyong mga pag-uusap sa mga dating kaibigan na dati ay natural na dumadaloy, ngayon ay tila mga alingawngaw sa isang walang laman na koridor, puno ng ingay at walang laman. Nakadarama ka ng biglaang alon ng damdamin na walang nakikitang dahilan, isang kalungkutan na dumarating mula sa kawalan, o isang kagalakan na tila nagmumula sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan sa buhay na ito.
At ang mga numerong yon, ang mga sunod-sunod na lumilitaw sa mga resibo, orasan at screen ng cellphone na inuulit ang kanilang mga sarili tulad ng isang mapilit na paalala na hindi mo lamang pinagmamasdan ang katotohanan, kundi ikaw ay pinagmamasdan nito. Kung kahit isa sa mga senyales na ito ay humipo sa kaibuturan mo, kung ang iyong katawan ay nag-react sa paglalarawang ito ng may hindi sinasadyang pagbibigay, gusto mong magpahinga ngayon, i-type ang numero 888 sa mga komento. Ang kilos na ito, gaano man ito kasimple, ay ang iyong pirma sa isang kontrata ng pahintulot upang ang daloy na tumigil ay muling umikot. Ang numero 888 ay ang dalas ng kasaganaan na hindi binibilang sa mga barya kundi sa kapayapaan at kaliwanagan. Sa pagtatype, hindi ka lamang nagpapadala ng mensahe, ikaw ay nagpapatibay para sa iyong sariling espiritu na ikaw ay handa na para sa pag-apaw. I-type ang 888 pagkatapos nang may bagong gaan sa iyong mga balikat, bumalik ka agad sa aking boses. Ang iyong pinagdadaanan ay ang pagpapakita ng tamang gutom sa maling ruta. Mayroon kang tamang uhaw, ang uhaw sa kahulugan, sa layunin, sa tunay na koneksyon, ngunit pinawi mo ito sa mga pinagkukunan na natuyo na noong una pa. Nagpupumilit ka sa mga proyekto na wala ng iyong espiritual na pirma. Inilalaan mo ang iyong sarili sa mga relasyon na gumagana tulad ng mga angkla sa isang barko na kailangang maglayag. At sinisisi mo ang iyong sarili sa hindi pagkuha ng mga resulta na, sa teorya, dapat garantiya ng iyong pagsisikap, ngunit ang pagsisikap ay hindi ang pera ng iyong layunin. Ang pagbibigay ay, pagod ka dahil sinusubukan mong itulak ang isang pinto na binuksan na ng langit. Ngunit pinipilit mong isara ito, naniniwala na ang iyong merito ay nagmumula sa lakas ng epekto. Bumaba tayo ng kaunti pa hanggang sa ugat ng kondisyong ito. Isipin mo ngayon ang isang hardin ng taglamig, isang lugar ng iyong kaluluwa na iniwan sa sapilitang pahinga. Sa mahabang panahon, inakala mong ang katahimikan sa hardin na iyon ay isang pag-abandona, na ang kawalan ng mga bulaklak ay isang senyales na may namatay sa iyo. Ngunit sa katunayan, ang taglamig na iyon ay isang proteksyon. Ito ang panahon na kailangan ng iyong panloob na istruktura upang tumigil sa paggawa ng mga bunga na aanihin ng ibang mga kamay na hindi pararangalan ang pagsisikap na inilagay mo sa paglilinang. Ang pinatahimik sa iyo ay hindi ang iyong boses, kundi ang iyong pangangailangan para sa pag-apruba. Ang pinatulog ay hindi ang iyong potensyal, kundi ang iyong pagmamataas na maniwala na ikaw lamang ang responsable sa pagpapasikat ng araw sa iyong buhay. Ang metaporang ito ng hardin, ang susi na nagbubukas ng iyong reframe. Kung nakikita mo ang espasyong ito, kung nararamdaman mo na ang lamig ng taglamig na iyon ay, sa katunayan, ang nagpreserba sa pinakamahalagang binhi ng iyong kakanyahan para sa mismong sandaling ito na tayo ay nagsasalita, i-type ang mga salitang ako ay handa na. Hindi lang mga salita, ito ay isang deklarasyon ng kahandaan para sa ani na darating pagkatapos ng hamog na nagyelo. Sa pagtatype ng ako ay handa na, tinatakan mo ang paghahayag na ito sa iyong personal na talaan at pinapayagan ng panloob na hardinero na ipagpatuloy ang gawain. I-type mo na ngayon at pagkatapos bumalik ka agad sa akin sapagkat ang paglipat na iyong pinagdadaanan ay hindi na mababalik at nangangailangan ng iyong buong presensya. Ngayon, tingnan mo ang iyong sariling buhay nang may katapatan ng isang taong wala nang mawawala dahil sa katunayan, natatamo mo ang lahat ng tunay. Kung may anuman sa lahat ng itinatayo natin dito na nagkumpirma sa kung ano ang ibinulong ng iyong intuisyon sa dilim, hayaan mong ang iyong pag-like ay maging iyong amen na walang salita. Huwag mong bilangin ito bilang isang numero ng madla. Huwag mong isipin ito bilang feedback para sa isang sistema.
Isipin mo ito bilang isang kilos ng pagsang-ayon, isang selyo na inilagay sa katotohanang pinangalanan ngayon. Ito ang iyong tahimik na oo para sa itinatayo sa iyo. Ang solusyon para sa iyong pinagdadaanan ay hindi nakasalalay sa pagdaragdag ng higit pang mga gawain o sa paghahanap ng mga bagong paraan ng espiritual na produktibidad. Ang solusyon ay ang pagbabalik. Ito ay ang pagbabalik sa estado ng pahinga, kung saan nauunawaan mo na ang iyong halaga ay hindi isang bagay na itinatayo, ito ay isang bagay na natatanggap. Ito ay ang pagtigil sa pagiging arkitekto ng iyong sariling kapalaran at ang pagsisimulang maging katiwala ng planong iginuhit na. Hindi mo kailangang itayo ang bahay, nakatayo na ito. Kailangan mo lamang tumigil sa pagsisikap na sirain ang mga pader gamit ang iyong mga balikat at matutong buksan ang pinto gamit ang kamay na naging maamo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang iyong sariling kakayahan ang naging pinakamalaking hadlang sa pagitan mo at ng probisyong natural na dumadaloy sa mga tumitigil sa pakikipaglaban sa agos. Tumingin ka sa iyong paligid. May isang taong may dala ng eksaktong parehong bigat, isang taong nagtatrabaho ng may kahanga-hangang kasipagan, ngunit sa puso, pakiramdam niya ay tumatakbo siya sa isang treadmill na hindi umaalis sa lugar. Isang taong kilala mo na ang mukha ay tumawid lamang sa iyong isipan tulad ng isang kidlat. Isang taong may pagod na kaluluwa sa kakahintay ng pagkilala na hindi nagmumula sa mga tao. Maaring ito ay isang kaibigan, isang kamag-anak o isang taong halos hindi mo kilala, ngunit ang kanyang katahimikan ay pamilyar sa iyo. Ikaw ang tagapagdala ng mensaheng ito para sa taong iyon. Ipadala ito sa kanya. Hindi bilang isang nagmumungkahi ng nilalaman, kundi bilang isang naghahatid ng susi. Gawin mo ito bilang isang agarang paghahatid. Ang taong nakita mo sa iyong isipan ay nangangailangan ng salitang ito mismo ngayon upang hindi sumuko sa huling minuto bago ang pagbabago. Ikaw ay desperadong naghahanap ng patunay na ang lahat ng pagsisikap na ito ay hindi nawala ng kabuluhan at dito nagiging dambana ang labirinto. Ang tinatawag mong pagkabigo ay sa katunayan isang pagsasaayos ng dalas na walang sinuman sa paligid mo ang kayang makita. Nakikita nila ang iyong pagkahapo, nakikita nila ang iyong katahimikan, ngunit hindi nila nakikita ang pundasyong pinalalakas sa ilalim ng semento ng iyong buhay. Kapag pakiramdam mo ay isang hibla na lang ang layo mo sa pagsuko, sa pagsasara ng pinto at pag-iiwan ng lahat, ito ay dahil hindi na kaya ng lumang istruktura ang bigat ng bagong naninirahan sa iyo. Ang discomfort na ito na iyong nararamdaman, ang pakiramdam na ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay gumagalaw, ay hindi tanda ng pagbagsak. Ito ang hindi mapagkakatiwalaang ebidensya na ikaw ay inilalagay sa posisyon para sa isang bagay na hanggang ngayon ay umiiral lamang sa iyong pinakamalalim na paningin. Ang nangyayari ngayon ay ang pagtatapos ng panahon ng bulag na pagsisikap. Ikaw ay tinatawag tungo sa panahon ng kalinawan, at ang kalinawan ay laging nangangailangan na ang alikabok ay lumubog bago mo makita ang daan sa unahan. Hindi ito ang oras para pabilisin ang hakbang, ito ang oras para patahimikin ang yapak. Ang rutinang dala-dala mo, kasama ang lahat ng iyong mga responsibilidad, ay naging iyong larangan ng pagsasanay, ngunit hindi ka na ang recruit na kailangang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pawis. Ikaw ang pinili na ngayon ay kailangang matutong makilala ang panahon ng pag-aani. Kung may pag-aalinlangan ka patungkol sa transisyong ito, tungkol sa tawag na ito na tila walang echo sa boses ng sinuman, tandaan mo na ang pinakamalalim na pagbabago ng kalikasan ay nangyayari sa pinakatahimik na katahimikan. Ang binhi ay hindi gumagawa ng ingay kapag pumutok ang balat nito, ginagawa lamang nito ang likas nito.
Ikaw ay ginagawa ang iyong likas, kahit na ang mundo ay humihingi sa iyo ng ingay na wala ka ng gana gawin. Huminga ka ng malalim, hayaang tumira ang katotohanan ito sa gitna ng iyong pagkatao, sapagkat ang itinatayo sa iyong buhay ay hindi gawa sa mga ladrilyo o hangarin ng tao, ito ay gawa sa pagkakahanay sa isang bagay na higit na mas malaki. Sa mismong sandaling ito, sa bawat sulok ng mundo, ang ibang mga tao ay tumatanggap ng parehong paghahayag. Ikaw ay bahagi ng isang tahimik na kilusan na hindi kailangang ipahayag ang pagdating nito. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang iyong lakas ay totoo. Ang nangyayari rito ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari. Ito ay isang kolektibong paggising na nangyayari sa ilalim ng ibabaw, sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng bawat taong pumili na makinig.